So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Itong mga video na to is parang ano lang siya, halo-halo, realization lang about sa Lukism. So, 'di ba sinabi ko na sa inyo na lahat ng nasa relasyon ngayon ay nabibilang sa dual mating strategy ng babae or hypergamy na tinatawag natin, which is yung alpha seed, beta needs, alpha fox, beta box. So, laging ang nagbe-benefit dito babae kasi siya nagdidikta ng kondisyon sa relasyon. So, kung iisipin mo dahil limitado lang yung fertility time period ng babae, wired talaga siya na ang hanggat maaari is gusto niya talaga yung pang long term na relasyon. Kasi yung mga babae may kinakategory yan na depende rin sa priority ng babae tsaka sa socioeconomic status niya. So, yung mga mahihirap, yung super salat, di ba sinabi ko na sa inyo, mostly naman ng mga mahihirap is priority nila is yung talagang may mga itsura or pogi. So, totoo yan kasi mas carnal sila eh. Pero merong iba din naman na mahihirap na above yung looks is magsisettle sa normihan. So, yan yung mga nakukuha ng mga AFAM. Kasi alam naman ng babae na normie siya na magsisettle na lang siya dun sa kahit sub 5 pa. Basta pang long term. So, depende rin yan sa itsura ng babae. Kasi nga, ang treatment ay base sa looks, di ba? So, usually, ang mga nagiging submissive lang talaga na babae is yung below sa looks sa'yo ng 2. Yun yung napansin ko yung mga total submission talaga or kahit 1, yun na yung bare minimum. Pero wala akong nakita na normie sa normie. Tapos yung babae naging submissive, normie sa normie. Wala akong nakitang ganun. Usually, pag normie to normie, matik yan, beta box yung lalaki. Kasi, kung nag-feeling chad yung normie na yun is wala siyang pakinabang kasi pareho lang naman na itsura. Buti nga, maswerte pa nga yung lalaki nag-settle yung babae dun. Kung normie to yung pinag-uusapan natin. So, wala siyang mapapakinabangan dun kung nag-feeling pogi. So, usually talaga babae lang talaga nakikinabang sa relasyon eh. So, nasa sayo na yun as a lalaki kung ano yung willing mo i-sacrifice tsaka in kapalit ng exchange ng value na makukuha mo sa kanya. So, main purpose lang naman talaga kaya nakikipagrelasyon yung lalaki is either companionship, sex, tsaka procreation. Pero usually talaga sa sex tsaka procreation talaga. Yan yung driving force ng mga lalaki. Kasi gusto nila mapasa yung genetic nila. So, yan na lang talaga kung ano yung willing mo i-sacrifice. Kaya nga, yung ibang mga lalaki na sabi nila, ano bang mabibigay ng babae? Malalapag sa table. Kaya, ewan ko malalapag sa table na ganun. Gusto nila yung parang pagsisimpan sila. Which is hindi naman gagawin ng babae yun. Kahit nga yung mga pogi, binibreak nila yung rule sa pogi kasi habol nila yung genetic. Tsaka kung mag-anak sila doon is long term din yun. Kasi yung anak, magiging may tsura talaga. Kasi siya na nga yung alpha, di ba? Good looking. So, siya na yung nasa top ng hierarchy. So, sinabi ko na yan dati na usually yung mga pogi, bihira yan magkaroon ng mga anak na pangit. Kahit pa sub 5 patulan yan. Kasi siya na yung nasa top ng hierarchy. Ibig sabihin siya na yung pinaka-pogi. So, ang pogi, tirahin niya yung sub 5, magiging normie pa yan. Tapos yung pogi, tirahin niya yung normie, magiging heteronormie pa yan. Bihira ka makakita ng mga nagiging sub 5 na na anak pagka nanggaling sa pogi. Usually nagiging normie or sabihin na natin pinakabababa sub 4 ganun, sub 4.
Pero yung mga sub 3 gano'n, wala kang makikita gaano. Na ano, kasi nga, nasa kanya na yung top genetic. Makikita yun sa katawan, frame, distribution ng kilay, buhok, skull shape, jawline, yung ilong, lips, ganyan. So, usually ganun eh. Parang yung nakita ko sa babae sa Mega Mall, sub 5 talaga yung babae. Pero yung mga anak niya, pogit maganda. Jawline pa lang talaga, pwede na pangkat ng batter eh. So, yun talaga siya. Parang, oh, kung ano na lang talaga willing mo i-sacrifice. Pero yung sinasabi ko na pagsa-sacrifice, dapat isulit din naman. Kaya nga dati, pagka may mga naging girlfriend ako, kahit pa sabihin mong FWB yan, sinusulit ko talaga. Sinusulit ko talaga sila. Kasi hindi mo naman alam kung ano ka pa. Isa pa pala yun, hindi rin guarantee na tatagal siya sa'yo. Kunwari, marami kasi akong karelasyon na ganun eh, na mostly naman talaga ako nakikipaghiwalay, pero hindi siya nagtatagal talaga. Mostly hindi mabilis ako magsawa. Actually, matagal ako magsawa eh. Parang meron lang talagang i-force ka para i-break sila. Yung parang super seloso. Although gusto ko rin yun kasi nga doon mo malalaman yung genuine desire. Pero yung selos na ikakapahamak mo. Tapos yung isa naman na talagang kada labas nyo is lagi kang taya. Although bata pa naman ako noon, 21 pa naman ako noon. So medyo hindi natin alam yun kung talaga. Pero syempre minimum wage ako noon. 5K kada 15 days lang yung kita ko. So, yun yung ano ko nun. So, ginagawa ko, pag nag-check-in kami, is ko na lang, sinusulit ko na lang siya. Tinatatlo mo. Usually naman, yun lang talaga yung ano ko pinaka-max ko hanggang 3 lang. Merong iba mga lalaki kaya ng mga 8, ganyan. Kasi siguro sa varicocele na rin. So, yun nga siya. Iba pa pala yun pag nasa loob ka ng relasyon. Kasi merong iba-iba rin yung babae. Merong makukulit mag-text, gusto lagi ina-update. So, mahirap ka maka side chick. Ibig sabihin maka-spin ng plates. So, patago yun, kaya ganun. Pero mas maganda talaga ngayon talaga, aminin mo na lang eh. Na, kuwari may girlfriend ka, sabihin mong may girlfriend ka talaga. Mas effective siya, mas lalapitan ka talaga. Kasi alam nila na may girlfriend ka, tas gusto kang agawin. Pero wag mag-feeling yun sa mga heteronormy lang yun, tsaka sa pogi. Kahit naman pangit, pero yung pangit na yun is sub 3 yung mga aagaw. Maging lang din yan, brother, sa totoo lang. Pero yung mga agaw sa iyo dun sa pangit is, kuwari sub 5 yung lalaki. Mga agaw dun sub 3. Yun lang naman yun eh. O kaya sub 4, ganun. So, usually ganun yun eh. Na mahirap din patagalin yung relasyon sa totoo lang. Kasi, syempre, kuwari, naging submissive nga sa yung babae. Below naman sa'yo ng 2 level. Or kung normie to normie kayo, ikaw naman magbe-beta box. Lalabas-labas mo, gala-gala, entertain. Tapos ikaw pa unang magme-message. Usually, mga pamilyado, yun yung napapansin ko. Sila unang nagme-message. Parang yung katabi ko dito, na siya yung laging tumatawag sa asawa niya. Naririnig ko kasi kada gabi. Tapos, parang wala siyang aliwan or hobbies eh. Natawagan niya lang talaga. Panot to. Maliit pa sa akin, mga 5'4" lang siguro. So, yun yung siya yung tumatawag, update. Ganun yun pagka hindi talaga sa'yo, genuinely or sexually na attracted. Hindi talaga attracted sa'yo yung babae is ikaw talaga gagawa ng effort lahat. So, mabilis ka rin palitan. So, parang nangyayari is yung babae, yung chad, siya yung pogi na hinahabol ng chicks. Magkabaliktad kayo. Mostly ng babae, ganun eh. Mostly na nasa relasyon ngayon, ganun ang sitwasyon. Lalaki yung unang nag-update. Or,
babae rin, yung mutual lang talaga, palitan lang. Depende rin talaga sa itsura kung sino yung may upper. Usually, ang senaryo kasi niyan pag kung sino yung above talaga sa itsura is yung karelasyon nila yung nagsisimp, nagiging ma-effort. Ganun nangyayari. Kaya totoo yung Lookism eh. Tapos meron din mga ako napapanood ng mga babae na nagsishare ng mga sikreto ng mga babae. Sa akin kasi, medyo totoo rin yung iba, pero hindi mo na kailangan yan eh. Kasi once na maging kayo na or maging ma-attract siya sa'yo is wala ka nang pakialam dun sa mga games niya. Gagawin mo lang talaga yung gusto mong gawin. Yung sinasabi ni Rolo Tomasi, tama yun. Kasi ganun din ako mag-isip eh. Yung mental point of origin mo is lagi lang nasa sarili mo. Kagaya niyan, di ba? May bago ako pumunta dito sa bansa na to. Meron akong 3 months na karelasyon nun. 3 months na karelasyon. Tapos, bigla ako, hindi ko sinabi na nag-apply na ako ng trabaho. Tapos, nangyari is, natanggap ako, dalawa yung nag-offer. So, sinabi ko na lang na mag-abroad ako. Di, pumayag naman siya. Yun yung ka-LDR ko. Tapos, yun yung dineclare ko rin sa, ka-flat ko dito. Yung ka-FWB ko nga na mataba. So, yun yung na pumayag sila. So, dalawa sila willing talaga na mag-share. Nagkaroon ng selosan. O di, pareho ko na lang silang dinispatcha. Actually, pabor din sa akin yun kasi pareho naman silang below sa akin. Tapos nagiging ganun pa, nag-aaway-aaway. Imbis matuwa na lang kayo dahil yung naging boyfriend nyo is may itsura eh. Nagiging pa. Yan kasi cause ng hiwalayan eh. Yung mga babae, sa bagay, hindi mo malalagay yung utak mo sa kanila dahil iba sila mag-isip eh. Kasi hypergamous nga babae. Gusto nila solohin ka lang. Treatment nila sa'yo, kung pogi ka man, is material lang talaga. Na parang possession ka na nila. Parang ganyan. Ganun ang tingin nila sa'yo. Tapos, kung meron ka pang mga status or kabuhayan na malaki kumita is parang ayaw niya na may ka-share na ganun. Kasi yung KFW, tinanong niya, nagbibigay ka ba papadala ka ba ng pera? Ganyan. Sabi ko, hindi. Ganun yung sinasabi ko. Hindi naman talaga rin ako nagbibigay-bigay gaano eh. Kasi makasama nyo pa lang ako. Hindi sa pagiging narcissist to ah. Makasama nyo na pa lang din ako. Down to earth ako na tao eh. Kaya yung mga nagsasabi na yung social skills, di ba? Na walang introvert na hindi malawak social skills. Hindi ah. Iba lang tayo ng interest. Kuwari, introvert ako. Iba interest ko sa mga extrovert. Extrovert nga, common lang interest niya. Ano ba pinag-uusapan yan? Weather, pagkain. Tangina, ang corny. Walang kwenta pinag-uusapan eh. Pero sa trabaho, mapipilitan ka makisama. Kasi nandun kayo sa isang, actually lahat naman kayo, wala naman talaga magkakaibigan sa trabaho. Yung mga nakikita mong happy-happy, kung wari lang yan kasi may common interest sila. Once na magkaroon ng problema dyan, na yan, magkakaroon na ng lamat yan. Pero yung babae, nakikipagplastikan pa rin. Kuwari yung kapwa babae, nagkaroon ng away, magbabati rin yung mga yan eh. Kasi nga hive mind yung mga yan. Gusto nila maging mabango sila sa ibang tao. So, yun yung niyan. So, biruin mo yun. Paano kung yung sinasabi ng ibang red pill na manage like fine wine? Tapos, unahin mo yung grind. Wala namang masama umunahin yung grind kung pang sarili mo. Pero, di ba yung iba naman talaga, kaya naman nag-grind ng ganyan. Kasi ang purpose nga is status. Tapos, in the later years, magustuhan sila ng babae. Hindi naman tatalab yung ganyan. Paano ko tinamaan ka ng age pill? Pumangit ka talaga ng todo. Either sumuper taba ka, or sumuper payat ka, or
napahanot ka. Tapos ngayon pala, marami ng mga mas tumatangkad dahil sa mga bagong generation. Parang nag-iiba na rin yung average height ng mga tao. Itong height ko kahit dati, nasa medium pa to. Ngayon, nasa small na to ngayon. Pero ako na yung pinaka-king sa small, sa mga small na lalaki. Kasi yan talaga yung parang ceiling height para sa mga Pilipino. Or pwede pa yung mga 5'6" siguro sa Pilipinas. Kasi si Boy Tapang parang ganun 5'6" lang ata yun. Sa Pilipinas to sinasabi ko kasi marami pa rin talaga maliliit sa Pilipinas kahit papaano. So iba pa yun, yung pag nakipagrelasyon ka, 'di ba? Sabi nila, yun nga, manage like fine wine. Wala namang masama yun for security mo in the future kasi hindi mo naman alam kung kailan ka mamamatay. Yun yung purpose mo. Pero yung paniniwala na dinidelay mo dahil sa dinidelay mo yung pag-a-attract ng o paghahanap ng makakarelasyon is maling pag-iisip din yun. Kasi nga, paano yun kung yung unang naging karelasyon mo hindi naman nag-work? Paano kung ginagamit ka lang? Kagaya ni Ryan Bang, after 10 years na single, biglang nagkaroon ng girlfriend. Tapos yung girlfriend niya, Epiphany Face 29. Ayun pa pala, idadagdag ko sa Epiphany Face. Kasi meron nagtatanong na ano ba yung prime age na babae? Ang prime age kasi na babae is 18 to 25. Yan talaga yung pinaka-prime age. Ibig sabihin yan yung mataas yung SMV nila dahil sa youthfulness nila. May nagtatanong kung prime age pa ba yung single mother. Oo, prime age pa yun. Pero yung mga single mother na yun is epiphany phase na rin yun. Ibig sabihin ng epiphany phase, nakarealize na siya dahil may anak na siya na ang priority na niya is na lang talaga, yung mga beta box. So, usually yung mga babae na ganyan, dahil nga nasa prime age pa rin sila, mataas pa rin yung standards nila. Kasi alam nila na nasa prime age pa sila. Marami pa rin papatol sa kanila na lalaki. Yung willing talaga na maging beta box. Kasi nga, fresh pa naman din sila kahit papano, although naanakan na. Pero yun nga, di ba sabi ni Rolo Tomasi, halos lahat ng lalaki pag nalaman na yung babae, kahit gaano pa siya kahat, basta naanakan na, may anak na is parang nag-aalangan ka, parang nakaka-degrade. Alam mo yung parang iba yung feeling na parang feeling mo talaga bottom ka. Actually, mas bottom pa yun kaysa ako mas papatulang ko pa yung kupas na lang kaysa yung may anak na Hindi ko mahirap lunukin talaga yun kasi yun anak ng ibang lalaki yun Di ba cuckoldry yun sinasabi niya? Anak ng ibang lalaki yun Ewan ko depende na lang sa priority nyo. Pero para sa akin lang, hindi siya worth it. Kasi nga, meron akong tito na ganyan na pinaaral yung stepson. Hindi rin naman siya nilingon. Kasi nga, hindi nga siya nagpakasal di ba? Wala rin siyang anak. So, walang nag-alaga rin sa kanya. Pati nga yung kalibi niya, hindi siya inilagaan Kami lang din nag-alaga nun. So, yun nga yung niyan, pagka, iba pa pag nasa loob ka ng relasyon. Kaya nga wala ang tumatagal sa akin relasyon talaga kasi nga, mahirap siya i-maintain din talaga. Dahil yung expectations mo, di ba, nakukumpara mo nga siya sa nanay mo, parang may kulang parati. Kaya depende na lang talaga sa inyo yan kung ano yung willing kay sacrifice. Kasi yung mga babae, yung submissive niya na, kuwari, luluto ka niyan, tapos lilibre ka. Pero mayroon pa siyang ibang aspeto na parang kulang talaga na hindi kagaya sa nanay mo na all in. Diba pag sa nanay mo, all in talaga Parang merong mga lalaki na gano'n nililibre sila or kung ano. Pero sa una lang yan kasi bata-bata pa sila. Wala naman din ako nakitang siguro imamasan. Kung hindi kawalan sa babae yung manlibre, kagaya ni Junisha, ganyan, yung mga matatanda ay gagastos sa lalaki dahil kupas na.
ginagawa rin nila yon, pero yung lalaki is hindi naman totally bum. May trabaho rin naman kahit papaano. So, hindi yun totally na pabigat. Wala kasi talaga akong nakitang babae na talagang hanggang 60 years old. Lalaki may ganun eh. May beta box talaga na hanggang pagtanda eh. Provider talaga basta naaalagaan lang yung bata tsaka naglilinis sa bahay. Papayag na yung lalaki nun eh. Yung yun yung typical na talagang traditional role. Hanggang pagtanda ganun. Yun yung sinasabi ng traditional eh. Sa akin, minulat ko na sa inyo yung minulat ko na yung mga mata nyo. Yung traditional role is beta box yan eh. Hanggang pagtanda eh. Pinaganda lang nila kasi nga dependent yung babae dahil sa napro-provide mo. Ba, sa Brefolds law is hindi siya makikipagrelasyon kung hindi mo mamimit yung conditions niya, which is ikaw yung top G sa beta box side or silbidor ka kahit na sub 5 ka basta doormat ka, silbidor ka. Nangyayari rin yung ganyan. Basta yung pero nakaka-degrade yun, promise. Mas gusto ko na lang pumera kaysa yung silbidor ka. Nakikita ka ng ibang lalaki. Bababa rin tingin sa iyo ng ibang lalaki pagka ganun. Na dinidisrespect ka ng babae. Promise nakakahiya yun. Tapos nandun kayo sa labas. Sisigaw-sigawan ka. Pucha. O kaya sinasampal-sampal ka. Oy, umuwi ka na. Nakakahiya yun, promise. Mas gusto ko na lang yung mag-beta box na lang ako kaysa ganun-ganunin ako, yung silbidor ka. Yun yung pangit na na side ng lalaki, yung silbidor. Parang wala ka talaga silbi. Actually, kung brinig ka nung babae, kala mo lamang ka. Wala na, na-tarnish na yung reputasyon mo. Yung mga tao sa paligid mo, paano ka na makabackup is umalis ka na lang sa lugar nyo. Dahil ganun yung treatment sa'yo. Actually, kahit naman wala siyang karelasyon, ganun na din naman talaga treatment sa kanya dahil sub 5 siya eh. So, hindi, hindi rin naman kawalan. So, yun nga. Na-realize ko lang din yan na kahit anong balibaliktad mo is hindi talaga makakalamang yung lalaki. Kahit naman na maanakan mo eh. Pera na lang kung wala ka talagang awa, yung sociopath ka talaga, psychopath. Siyempre at the back of your mind din, kahit naanakan mo tapos di ka nagsustento, parang mapapaisip ka na ikaw rin yun. Tapos yung dinala mo dito sa mundo, hindi mo pinanindigan. Tapos hindi ka nagsustento dahil habol mo lang talaga makareproduce. Merong mga tao din na gano'n na, yung talagang yun yung mga sociopath, psychopath, yung mga gano'n. Parang yung wala silang pakialam na basta marami silang mabuntis talaga na marami. So, doon, lamang sila. Kasi wala silang guilt eh. Pero kung yung may guilt ka tapos may mga nabuntis ka na marami, hindi ka rin lamang nun kasi pinapahirapan ko nung konsensya mo eh. So, hindi ka rin hindi ka rin talaga kahit nga sabihin mong chad ka eh, di ba yung mga pugi-pugi na kahit naman gusto makipag one night stand ng mga sub 5 sa kanila or mga pangit, nag-aalangan pa rin yung mga yan. Syempre may factor din naman na mabuntis yan. So, yun din yung ko perspective ko dati. Kaya hindi ako hindi ko minaximize yung mag-hit ng marami. Kasi nga, parang ako talo rin eh. Kasi kung mabuntis ko man yung mga yan, tapos hindi naman submissive sa akin. Parang talo rin ako eh. Kahit sa mong aspeto tingnan, talo talaga yung lalaki. Isipin mo na lang kung saan ka willing talaga. Kung ano yung willing mo i-sacrifice talaga eh. Sa Ganon din naman sa kaibigan eh, na lalaki. Ganon din sa kaibigan. Pero mas pipiliin ko na lang yung babae kaysa kaibigan na lalaki. Kasi at least yung sa babae is pwede kayong maging pwede mo ipakita yung sarili mo. Kahit nga nakahubad-hubad kayo, di ba? Sa kaibigan mo bang lalaki, kaya mong gawin yung ganun. Siyempre magkakahiyaan kayo. Pero kung pareho kang bading. Tsaka yung mga gusto mo is parang nahihiya ka rin na
Nagkokompromiso kayo. Hindi kagaya sa relasyon na babae is talagang pagka sexually attracted talaga kayo sa isa't isa, pwede kayo maging totoo talaga. Yung kaibigan, hindi. May suppression pa yan eh. Kaplastikan. Paano kung nagbiglang maraming nga nag-aaway dahil lang sa babae, di ba? Yung mga parang nagpapapogi. Tapos may dumaan lang na babae or may nagkagusto na babae dun sa isang kaibigan. Nagkakasiraan na, ganyan. Tapos nagkakalamat na yung pagkakaibigan dahil lang sa babae. Kasi nga, ganun talaga yung nature kasi nga, yung genetic talaga natin, DNA natin, selfish talaga yan eh. Gusto lang talaga, driven talaga tayo na mag-procreate. Kahit sa anong laban mo dyan, kahit sabi mong enlighten ka pa, mahirap talaga siya labanan. Parang napapaisip ka, gusto ko mag-procreate, kaso mauubos oras ko dahil ano nga, papalakihin mo yung bata hanggang 18, wala pang kasiguraduhan. Paano kung hindi nagtrabaho yan? O di, aasa ng aasa sa'yo yan. Paano kung hindi successful yan dahil pangit genetic, di ba? O, kahit naman din okay yung genetic eh. May effort pa rin na kailangan. Hindi yung talagang totaling tamad na ano. Kailangan mo pa rin mag-effort kahit na may tsura. Magiging madali lang sa kanila kasi may positive reinforcement saka halo effect na tinatawag. Pero may extreme side din naman yun, yung mga hater, bashers. Saka yung mga kung ano nung inggit na manghihila sa'yo. Lalo na pagka seryoso kang tao. Actually, mas okay na yun eh. Parang nalalaman mo kung sino talaga yung hater mo eh. Kaya ganun din ako sa trabaho eh. Sample ko lang yun sa sarili kong experience. Seryoso na ako simula pumatong ako ng 28 ata. Dati kasi naranasan ko na yung makipagkaibigan, yung mga jolly-jolly. Ganun. Mas maganda eh, seryoso ka na lang kasi dun mo magkakaalaman eh kung sino talaga yung okay sa paligid mo or hindi eh. Kasi pagka serious ka, siseryosohin ka rin nila. Siyempre kung ano yung pre-project mo, kung jolly-jolly pre-project mo dyan, parang appearance din yun eh. Kung ano yung appearance na pinapa-imagine mo sa kanila. Itong tao na to, king ko ito, hindi ko to pagkakatiwalaan. Kung pangit ka tapos seryoso ka, siseryosohin ka rin, di ba? Kaya sinabi ko sa'yo, wala kayong butas na mahahanap dyan sa pagiging seryoso eh. Lahat ng gagawin mo, seryoso ka at focus lang. Kahit papangit ka niyan, normie, pogi. As in, normal lang talaga. Serious. Ganun lang. Walang positive, walang negative. At least doon, magkakaalaman ako sino yung hater mo. Bahala kayo dyan. Hindi ka pa mapapahamak. Diba? At least alam mo na. Yung iba, people pleaser. Social skills daw, diba? Sabi, maging jolly. Pwede naman sumakay ka dun sa sa mga biro-biro. Mga makitawa ka. Kahit na corny, di ba? Pero ako hindi ko ginagawa yan. Tatawa talaga. Basta mental point of origin ko talaga sa akin lang talaga. Kaya nanonood talaga ako marami nung palabas ni Rollo Tomasi kasi nakaka-relate talaga ako dun. Kasi nga, yun talaga yung ginagawa ko rin, yung mental point of origin. Kuwari, ako pa nga yung ako pa nga yung kuwari, nakipag-date ako. Niyaya ko lumabas. Kala mo ba para i-please siya? Hindi Hindi ko ginagawa yun para i-please siya. Ginagawa ko yun para sa pleasure ko. Para, kuwari, may SEX ko man siya, bonus siya. Kaya never ako nasaktan yung mga sinasabi nila na, yung mga nakikita ko. Minsan napapatanong ako eh. Sa bagay, hindi ko na-experience kasi yung ganun eh. Kahit pa sabihin mo sa first girlfriend ko na yung nagchat-chat-chat ako na matagal. Hindi rin ako gano'n nasaktan dun kasi nga, yung mental point of origin ko lagi lang nasa sarili. Na kuwari, isipin ng iba, nakikipag-date ka. Malamang ikaw magyayaya palabas kasi kung hindi mo yayayain palabas yan, wala mangyayari. Wala mangyayari.
Di rin naman ako naniniwala dun sa mga Chad na pupuntahan sa nasa Pilipinas ka, hindi naman ganun yun. Kahit sabi mong pogi ka, ilalabas mo pa rin yan. Kasi pwede sila magbago ng isip. Hindi yan, mostly ng mga Pinoy. Dahil makikipag-meet yan dun sa safe sila kahit papaano. Hindi yan makikipag-meet na diretso sa bahay nyo. Ganon, ano ka? Hindi uubra yung ganyan. Kasi yung safety rin nila iniisip nila. Dahil nga, syempre, di ba? Di ka naman niya kilala kaya dun mo na lang mayayaya yan. Tsaka dun mo na lang malalaman. Magkakapalagayan kayo ng loob. Tsaka mapapansin mo rin yung sinasabi nilang chemistry. Kagagawa nyo ng babae. Kasi sila yung So, nag-a-adapt ka lang talaga. Kung lalaki ka talaga, wala ka talagang Ang tsansa mo na lang talaga is maging yun nga, yung mental point of origin. Kung gusto ka, gusto ka. Kung hindi, hindi. Kaya nga ini-spill ko na sa inyo wala talagang game eh. It's either gusto ka lang talaga ng babae o hindi. Now, sa una, pwede rin mangyari yun na gusto ka na talaga. Tapos kalaunan, bumaba yung tingin niya. Nagbago siya ng isip. Kaya sinasabi ko mahirap patagalin yung relasyon kasi nangyayari rin yan. Yung pagka kalaunan, bigla na lang sasabihin niya na parang ayaw na niya. Pero usually pag ganun, may ine-entertain na iba yon. Kuwari nagbago na siya ng ibig sabihin na kulangan siya sa'yo. Or may mas pogi pa. Usually may pogi pa eh. Laging ganun yun eh. Or may mas beta box pa. Dahil pareho naman kayo normie lahat eh. Normie, ilan ba yan? 70% sa lipunan, di ba? O kung 70% yan sa lipunan is, yung mga competition mo is pataasan na lang talaga ng pera, tsaka pakinabang. Kaya pinasok ko na dyan sa hypergamy yung silbidor eh. Kasi nakikita ko yan, naobserbahan ko yan, may mga pangit din talaga. Pero silbidor nga, na yun yung nangyayari. Biruin nyo nung sinishare ko na naobserbahan nyo rin yan sa yung paligid nyo eh. Kasi wala naman ding iba eh. Dahil wala na rin talagang bago. Alam nyo na rin to simula ng bata kayo. Narinig nyo lang sa akin kasi nga kinikwento ko sa inyo. Tapos yun lang yung nagko-confirm. Alam nyo na to simula bata kayo. Buhay rin ang magba-blackpill sa inyo. Naobserbahan nyo to sa kapitbahay nyo, sa mga kaklase nyo, sa mga katrabaho nyo na may karelasyon or may pamilya at anak. Is nakikita nyo talaga na yung lalaki hatid sundo, ganyan. Or kung hindi man, silbidor. So, usually talaga, pang long term pa rin talaga hinahanap ng babae. Kaya nga yung napansin mo yung mga babae, yung mga pinapakasalan na babae, ang end up nila is sa beta box pa rin talaga eh. Sa beta box pa rin talaga. Kasi yan yung majority sa dami pa lang nila. Tapos, sila yung talagang pang long term talaga. Sure, kahit nasa loob ng relasyon yung mga beta box na yan, yung mga normie looking na lalaki, hindi naman guarantee na titikim yan ng pogi. Kasi natitempt nga, 'di ba, binibreak nila yung rules pagka pogi. May tsura yung lalaki, 'di ba? So, pero yung pogi na yon, gagawa pa rin ng paraan yon na i-message ganyan, or kung hindi man mag-message, makikita sa usually kasi ang sulutan nangyayari talaga yan sa sa trabaho eh. Sa trabaho yan, promise. Hindi sa online. Yung online, wala yan. Pang lang naman yan, entertainment. Usually, yung online is talagang pang sub 5 yan. Tapos, single mother. Tapos, or Makati lang talaga. Which is nakakatakot din naman i-testing kasi baka may AIDS eh, di ba? Yung mga promiscuous na babae. So, kaya pangit din ons ganyan kasi nga pera na lang kung talagang kakapote ka. Usually Pilipino ayaw magkapote talaga eh. Ayaw talaga niyan. Patigasan talaga ayaw magkapote. Kasi yun din basehan mo eh, di ba? Pagka gusto ka. Pag pinakapote ka ng babae is
ayaw niya sa'yo gaano, ginamit lang kanya pang pleasure, which is favor pa rin yun, pero syempre, di mo ramdam pagka may ganun Mas maganda talaga yun, mararamdaman mo siya So, yun lang talaga na mahirap makipagrelasyon, tsaka at the back of your mind din is gusto mo rin ng may kasama, or kahit hindi may kasama, yung sex, ganyan, or kung ano man purpose mo, bakit gusto mong Kasi flawed talaga tong reality na to Lagi talaga nasa negative state talaga yung katawan ng tao Laging nagde-desire kung ano man yung desire mo Kaya nga yung black pill all around yan Alam nyo na rin to simula nung bata kayo. Dahil narinig nyo sa akin, may sense of confirmation na lang. Yung iba naman na meron din mga nag-unsubscribe sa channel ko pang mangilan-ngilan. Actually, ayoko to paabuti ng 1,000 Kasi pagka nakilala ka, 'di ba? Sa bagay, wala naman ding open book naman din ako. Wala naman silang invisible din naman ako. Wala nang papansin diyan. Kahit makita nila mukha ako, wala naman akong pake diyan. Dahil yung halo effect pa rin ng ko, ng mukha ko, pagtatrams pa rin sa lahat. So, paano? Yun lang siguro. Another black pill info. Yun, 'di ba? Isama nyo na sa epiphany phase yung mga nabuntis pala. Na maaga na nasa prime age. Maagang epiphany nga lang. Na maghanap na ng beta provider. Nalimot ko yun Buti kasi may nagtatanong. Ang kagandahan kasi dito sa channel na to is nagsishare tayo ng mga knowledge. Hindi lang yung obserbasyon ko, pati yung mga obserbasyon nyo rin. Ginagawa ko siyang topic sa next na video. Usually ganun parang compounding effect, chain reaction, snowballing. So, hindi lang to basta-basta na info is one-sided na sa akin lang talaga. Malawak din yung pag-iisip ko na ina-analyze ko siya tapos sinishare ko sa inyo. Kasi may mga nagtatanong din, nagkaka-idea ako tapos sabay nasi-share ko sa inyo. May nalalaman din ako sa inyo ng mga informasyon. Lalo na sa mga Gen Z na nagsishare dito. So, yun talagang yung information is hindi one-sided. Para tayong dito, share ng mga nalalaman. So, paano yun lang, peace.